Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Medyo Bonjan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Roma chapter 8, verse 29 to 30. Sinasabi dito na, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. At ang mga pinili niya noon pang-una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Ang kaligtasan ay talagang gawain ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Ito ay tinitignan bilang isang regalo ng biyaya, pinasimulan at naisakatuparan ng Diyos, sa halip na isang bagay na kinikita o naabot ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pagsisikap. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay kadalasang inilalarawan bilang isang proseso ng pag-aangkin sa kamay ng Diyos. Ibig sabihin ay pag-asa at pagtitiwala sa patnubay at propesyon ng Diyos. Kabilang dito ang aktibong paghahanap sa kalooban ng Diyos, pagsuko ng kontrol at paghahanap ng lakas sa kanyang presensya. Ang kanyang damdamin na kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa malalaking bagay, siya rin ay nagmamalasakit sa maliliit na bagay, ay karaniwang sa relihiyon at pilosopikal na pag-iisip. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay napakahalaga dahil ito ay pinaniniwalaan ng mismong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Si Apostol Pablo sa Roma ay nagpahayag na hindi niya ay kinahihiya ang Ebanghelyo dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan at ng lahat ng naniniwala sa Diyos. Ang pasiglahin ng iba sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at walang hanggang plano ay nangangahulugang patatagin sila sa espiritual. Ituro sila sa pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad at pangako ng buhay na walang hanggan. Kabilang dito ang pagbabahagi ng katotohanan ng Ebanghelyo, pagpapakita ng kabaitan at pakikiramay, at paghikayat sa iba na lumago sa kanilang pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng karakter ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita at kilos. Sa uli ay umaakay sa iba sa mas malalim na kaugnayan sa Kanya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagsasangkot ng paniniwala sa kanyang kabutihan at katapatan, hindi lamang para sa mga engrandeng kaganapan na nagbabago sa buhay, kundi pati na rin sa mga pang-araw-araw. Tila hindi gaanong kabuluhan ng mga detalye. Ang hahulugan nito ng pagkilala ng Diyos ay kasangkot sa lahat ng aspeto ng buhay at kahit sa pinakamaliit na bagay, siya ay makakagawa ng kapangyarihan. Muli, akong nilingkod, Elijah Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.